Yo! At ngayon po ang ituturo ko po sa inyo kung paano itanim itong carrots, radish at beets. Ang mga root crops na ito ay prefer pong itanim sa sandy loam na lupa. At pag ang lupa nyo po ay hindi ganito, ay huwag po tayo mag-alala dahil madali lang pong gawa ng paraan yan. Apply lang po lagi ng organic na pataba at yan ang napakagandang solusyon. Mas lalong maganda pag mayroon pong carbonized rice hull upang magiging buhaghag po ang inyong lupa at habang tumatagal po ay gaganda po ang struktura ng lupa. Tandaan po natin na lahat ay kayang itanim pag maganda o mataba ang lupa natin. Ang mga halaman na ito ay common pong tinatanim sa matataas na lugar, highland, na malamig po yung klima. Pero meron na po tayong mapibili ngayon ng mga variety na pwede nating itanim sa lowland area na may kainitan yung klima. Kaya lahat ho ay pwede na magtanim nitong mga halaman na to. Kaya sa pagbili ng seeds, itanong po muna kung pang lowland po ba o pang highland ang variety. Direct seeding po ang paraan ng pagtanim nito at pwedeng tag isang buto kada butas po. Pwede rin pong tag dalawa kung gusto niyo manigurado na may tutubo ko talaga. At halimbawa pag tumubo naman lahat, ay pwede naman tanggalin ang isa para isa lang po ang maiwan sa isang butas upang makalaki ito ng maayos. At pag kayo nagamit ng plastic mulch, ang pinakamalapit na distansya sa paggawa ng butas ay 20 cm lang. So I highly suggest po na tag dalawang buto sa bawat butas. Nang sa ganon pag di tumubo ang isa ay meron pang isang reserba. Pag tumubo naman po lahat ay tanggalin lang ang isa para isa lang ho ang tutuloy na walang kompetensya. Sa part ko naman po ay may tatlo pa nga na aking nilagay na buto pero hindi na ako nagtanggal kasi pang konsumo lang naman ang purpose ko. At hindi pang benta dahil maliit lang naman na space ang aking tinaniman. Kaya maganda po itong paraan na to sa backyard, backyard gardening. So magdidepende po yan sa atin kung ano ang target po natin. Dahil halimbawa kung pang commercial production, pambenta po talaga, dapat malalaki yung ating ma-harvest. Kaya tag-isa na buto ang ating pong itanim. At pag wala ng home plastic mulch, kahit 10 to 15 cm ang agwat sa pagtanim ng buto, ay ayos yan. Walang home problema yan. At pagkatapos magtanim ay tabunan po natin ng pinong lupa o compost ang buto. At syempre diligan pagkatapos at huwag hayaang matuyuan ang lupa. Maintain lang po ang saktong moisture para makatubo po ng maayos ang mga buto. Kung bakit po direct natin ilagay ang binhi sa lupa ay upang hindi po madisturbo o magalaw ang ugat. Nang sa ganun rin ay maging maganda at matuwid po ang hugis ng laman sa ilalim. Pag po kasi pinunla muna, sa paglipat ay madistract o madisturbo po ang ugat, kaya hindi na maganda ang kalalabasan na kadalasang mangyayari ay nagiging pangit na yung hitsura, parang ginseng na yung laman, hindi na straight, kaya syempre marireject ito at hindi na mabenta. Minsan pa nga ay hindi na makabuo ng laman talaga sa ilalim. Kala natin napakaganda yung hitsura kasi yung dahon niya maganda pero wala palang laman o maliliit. Ulitin ko lang po, ang distansya po ay 10 to 15 cm. Ang ginamit ko naman po ay 20 cm dahil nga po naka-standardize ako sa sukat na to sa plastic para sa mga mababang halaman, pati na ang lettuce, pechay, kale, mga herbs like parsley, cilantro, celery at iba pa po. Para pag ako ay magpalit ng tanim o crop rotation, ay magagamit ko ulit yung plastic mulch. So halimbawa po dito, itong nakatanim dito dati ay lettuce, pechay at kale. Kaya naman di ko na sinira ang plat at tinanggal ang plastic. Sa halip ay tinaniman ko na lang ito ulit nitong carrots, radish at beets. Kaya nakatipid po ako sa trabaho sa paggawa ng plats. Basta lang po abunda lang sa organic na pataba ang lupa kasi alam naman po natin slow release po ang organic at
Pag ito ay in-apply, ang mas makikinabang pa nito lalo ay ang susunod na halaman na ating itatanim o second cropping. Kaya ang magandang gawin po sa tuwing tayo ay magbungkal ng lupa, laging nating haluan ng organic fertilizers tulad ng decomposed animal manure. Pero wag po tayong mag-apply ng fresh manure, kasi yan ang magdudulot na magkaroon ng sakit sa lupa at toxic po yan sa tanim. At laging may carbonized rice hull. Napakalaking tulong po ito. Mas mauna pong sumibol ang radish sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Pangalawa naman po ang beets. 5 to 6 days naman po ang beets. At carrots, may katagalan po na abot ng 8 hanggang 10 araw bago ito tumubo. Ayaw ng halaman na to na laging basa ang lupa, kaya isang dilig sa isang araw ay sapat na po. Hindi rin po lapitin sa mga insekto ang mga tanim na to, kaya mas madali ho silang alagaan. Mas mauna pong ma-harvest ang radish na halos 2 buwan. May variety nga po na napakabilis lang, nasa 40-45 days ay pwede nang ma-harvest. Ang beets po ay pwede nang ma-harvest pagkaraan ng 2 buwan hanggang 70 days. At ang carrots naman ang matagal na aabot po ng 3 buwan. Pero may variety din po na early maturing na nasa 80 days lang po. So ayan po, maaari na po kayo makapagtanim ng mga halaman na ito. Kasi nga po may mga variety na pwede pong itanim kahit sa highland, lowland. Basta sundin nyo lang po ang aking mga nasabi, po. At pag may mga karagdagang tanong po kayo, ay mag-comment na lang po kayo dito. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo pagsubaybay. God bless po sa ating lahat.